Ganap ng alas 6:45 ng umaga, Philippine Standard Time. Umagang balita sa Kings Sa Radio. pagpapatuloy ko mga gabay ng ating mga balita. Muli pinagpatuloy ng mga kamunin ng Probinsya Social Welfare and Development Office sa DFPSWDO ang pamamahagi ng mga supply para sa Supplementary Feeding Program o itong tinatawag na SFP ng Department of Social Welfare and Development DSWD dyan sa may bayan ng Pikit at Libungan, North Cotabato para sa ikatlong delivery nito sa unang distrito kahapon. Ang nasabing supply na naglalaman ng masustansyang pagkain na kinabibilangan ng bigas, isda, poultry products, gulay, pampalasa at iba pang grocery items na nagkakalaga ng 701,400 pesos ay para sa 2,338 daycare children na naka-enroll sa 74 na child development centers ng dalawang bayan. Ang hakbang na ito ng pamalang nasyonal sa ilalim ng liderato ng Pangulong Marcos, katuwang ang tanggapan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at DSWD 12 Regional Director Lorito V. Cabaya Jr. ay lubos naman pinasalamatan ni Governor Emilio Lala Talin Mendoza sa walang sawa nitong pagbuhos ng tulong para sa mga Cotabateño. Ang SFP na naturang ahinsa ay isa lamang sa marami pang programa ng pamahalaan upang tugunan ang problemang malnutrasyon na kinakarap ng ating bansa, kung saan bilang suporta ng pamunuan ni Governor Mendoza na programa at mabigyan ng agarang aksyon ay pinangunahan ng Kapitolyo ang paghatid ng supply sa mga munisipyo at lungsod ng probinsya upang mapabilis ang implementasyon nito. Nakisa rin sa ginawang paghatid ng supply sa Libungan sina First District Board Members Rulan Hungco at City Aljuri Antaw Balisi at former Board Member Rosalie Cabaya. Katuwang dito ilang mga kawani ng MSWDO, Child Development Workers at SFP Focal Person ng mga nabanggit na bayan. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang probinsya, ang Squad and Interactive Meeting o SWIM ay isang mahalagang pagtuturo na naglalayong hubugin ang spiritual na aspeto ng ating mga kapulisan, partikular na ang mga field training police na dating bahagi ng BIAP at ngayon kasapi na ng PNP. Sa pagtutok sa mga ito, layunin ng SWIM na mapanatili ang police ethical standard at ipaalala ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ang mga kalahok ay bahagi ng proseso ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF, isang hakbang tungo sa mas matatag na kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Isang pangunahing layunin ng SWIM ay ang pagbuo ng mga pulis na may matibay na pundasyon sa espiritualidad na nagsisilbing gabay sa kanilang mga desisyon at aksyon. Sa pamamagitan ng aktibidad at talakayan, inaasahang mahuhubog ang kanilang karakter bilang mga tagapangalaga ng batas na may malasakit at integridad. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng commitment ni Percival Pers Lagman bilang life coach at chairman ng Community Awareness and Readiness for Emergency o CARE. Sa kanyang pangunguna, ang SWIM ay naglalayong mapabuti ang spiritual na aspeto ng mga kalahok na magiging batayan ng kanilang tapat na serbisyo at dedikasyon sa pagprotekta at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mamamayang Bangsamoro. Umagang balita sa Kings Radio. Oras, alas 6:48 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas ulit na rin pilan. Alamin pa natin ang mga report natin mga kasamahan. Nakastarway pa rin sa kanilang mga report. Abay, Oplan balik rehistro ng Land Transportation Region 12. Dalawang katao agad ang natikitan. Dito na report mula kay Gar Cabanyong. Kings Radio. Gar, Report. Gwen. Umabot sa 200 turista ang natikitan ng Land Transportation Office o LTO-12 kasabay ng paglulunsad ng Oplan Balik Rehistro Campaign. Sinabi ni Milhari Tumawis, Direktor ng LTO-12, ang nasabing bilang ay mula sa 2 araw nilang operasyon sa rehiyon, kung saan karamihan sa mga natikitan nila ay ang mga nag-renew na sa kanilang mga lisensya sa mga opisina ng LTO. Dagdag ni Tumawis, layon nito na masiguro ang roadworthy vehicles at ang safety compliance. Sinabi ng opisyal na obligasyon ng mga may-ari na iparehistro o renew ang rehistro ng kanilang mga sasakyan. Umaapila naman si Tumawis sa mga motorista na sundin lang ang mga alituntunin nang hindi magkaaberya sa kanilang mga biyahe. At yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. balita Samantala sa mga Kings kabayan, sa dagdag na balita, Mayor Apple Kwan ng Bayan ng Libungan tudo suporta sa mga alituntunin ng Palma PB Alliance. Alamin natin ang detalye sa report ni Marcel Bayuna. Marcel. Nagsagawa ng matagumpay na tree planting activity ang Palma PB Alliance, isang alyansa na pinangunahan ni Mayor Angel Rose Apple L. Kwan CA. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng advokasya para sa kalikasan. Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa Barangay Palau, Libungan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamalaan na pinamunuan ni Mayor Apple Kwan. Na buong puso ang suporta sa proyektong ito. Sa mga naging talumpati ng alkalde, binigyan din niya ang kalagahan
pamamagitan ng pagtatanim ng puno upang makatulong sa pagpreserba ng kapaligiran at labanan ang epekto ng climate change. Ayon sa kanya, ang pagtutulungan ng komunidad, mga organisasyon at ng pamalaan ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malinis at lungtiang kinabukasan. Bukod sa pagtatanim ng puno, ipinaliwanag din ng Palma PB Alliance ang mga lituntunin sa pangangalaga sa mga itinanim na puno. Layunin ng grupo na mapanatili ang buhay ng mga ito upang tunay na magkakaroon ng posibleng epekto sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong tulad nito, umaasa sila na mas marami pang mamamayan ang mahihikayat na makibahagi sa mga programang pangkalikasan. Patuloy na nanawagan si Mayor Kwan at ang Palma PB Alliance na ipagpatuloy ang suporta sa mga proyektong pangkalikasan na magdudulot ng pangmatagalang benepisyaryo sa komunidad. Ang aktibidad ay dinaluhan ng Kabalikat Radiocom, Palma Plus PB Alliance PMO staff, Barangay Palao BPATS at mga representative ng barangay na sina Barangay Captain Mike Bernal, Barangay Kagawad Nessie Espino at Lorena B. Medellana. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, alas 6:51 ng ating oras Philippines Standard Time. Dagdag sa report, Cotabato Provincial Governor Emilio Lala Talini Mendoza abay pinapurihan ang mga nagawa ni Midsayap Municipal Mayor Rolly Yerdeman Sakdalan kasabay ng kanyang ulat para sa bayan kahapon. Alamin natin detalye report mga kabayan mula kay Jose Edison Katulong. Goy, balita mo Goy! Binigyang papuri ni Provincial Governor Emilio Lala Talini Mendoza si Midsayap Municipal Mayor Rolly Yerdeman Sakdalan sa napakaraming achievements at accomplishments na nagawa sa kanyang paglilingkod bilang alkalde ng bayan ng Midsayap. Pinangaan ng gobernadora ang naging pagsisikap ng alkalde dahil kitang-kita at damang-dama ng taong bayan ang pagbangon at pagbabagong nakaangkla sa serbisyong totoo program ng Kapitolyo. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga dumalo sa soma ni Mayor Rolly kahapon, prangkang sinabi ng gobernadora na hindi kaibigan ng kanyang hanap kundi ang serbisyong ipagkakaloob nito sa taong bayan dahil ang rule ng isang governor ay i-guide ang mga alkalde ng lalawigan at i-guide din ng mga alkalde ang mga nasakupang mga kapitan habang ang kapitan naman ang magbibigay na guidance sa kanilang mga purok president. Dili man amigo akong gipangita, serbisyo man akong tuyo. So mo mentor lang ko, mo guide ko sa mayor. Importante sa ako ang mayor, just like importante kay mayor ang kapitan, parehas na importante sa kapitan ang purok presidents, kus ana man ang pagpadagan unta nato. Nasa tamang direksyon ang papatakbo ni Mayor Rolly Yerdeman Sakdalan sa bayan ng Midsayap dahil umangat ang status ngayon ng bayan sa larangan ng infrastruktura, pagninegosyo, pagbili ng mga equipments, panghihikayat ng mga investors at maraming iba pa, maging ang promotion sa mga karapat-dapat na personnel ng munisipyo. Pinuna ng gobernadora ang hindi magandang asal ng ilan sa mga empleyado sa pagsasabing aanhin ang mga doctorate degree ng isang opisyal kung kulang naman ito sa magandang asal. For me, your PhD or doctor's degree, they're nothing. Kung ang batasan, i-troubleshoot permanente ni Mayor Rolly. Sa Capitol, simple lang. When we promote and when we hire, we do not undermine. Kung naay mas kuyaw sa sulod, we give the first opportunity sa sulod. Samantala, walang puwang sa Kapitolyo ang mga marites dahil hindi na ito mabibigyan ng panahon salig sa napakaraming trabaho na dapat maging prioridad, hindi ang siraan sa politika ayon kay Governor Mendoza. Lahat ng mga nakaupong mga opisyal ng lalawigan, maging sa mga bayan ng North Cotabato, ay welcome sa lahat ng oras o paipaabot kung ano ang mga kinakailangan ng mga ito dahil iisang daan lamang ang kanilang tinatahak ang paghatid ng serbisyong totoo program sa mga Cotabateños. Usahay baya ang taga-barangay ang samok, hatod-hatod sa istorya. Lastly, bawal sa Kapitol ang chismis, intragahanay, o marites. Daghan kay mig trabaho. For that, kanang magmarites o intriga sa wala lanay trabaho. Usaon mo na mo magmarites, adlaw-adlaw man min na ay trabuhaton. Sa report ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio.